Huwag ka na magyosi, huwag ka na mag-vape. Stay fresh and healthy sa bisyo-free lifestyle. Nakamamatay ang paninigarilyo at paggamit ng vape. Huwag nating hayaang maulila ng maaga ang mga inosenteng bata. May handang tumulong sa'yo. Libre ang pagtawag sa DOH Quitline 1558. Huwag magpaloko, huwag magyosi, huwag mag-vape. Siguraduhin healthy ang inyong pamilya dahil bawat buhay mahalaga. Isang paalala mula sa DOH. Limang bisita. Ako ang first birthday niya. Protection for baby. Tara na mga mami. Protection for baby. Kumpletuhin na. Every day we are ready. Pabakuna na sa mga barangay health centers near you. Pagkagaling sa labas, it's wash o'clock. Wash your hands. Sa trabaho't pag-uwi, it's wash o'clock. Wash your hands. Kung saan ka mapunta, dapat ay maghugas ka. 20 seconds, wash your hands, it's wash o'clock. Buong kamay sa buling, it's wash o'clock. Wash your hands. Pati daliri at kuko, it's wash o'clock. Wash your hands. Para iwas sa sakit, maghugas ng paulit-ulit. 20 seconds, wash your hands, it's wash o'clock. Wash your hands. Wash your hands, Wash your hands. it's wash o'clock. Sa ating ligtas, sa ating patuloy na pagbangon mula sa kalamidad, binabati namin kayo ng isang ligtas at malusog na umaga. Samahan niyo po kami sa isa na namang makabuluhang usapang kalusugan patungkol po sa diabetes at hepatitis. Ito po ang Ilocos Center for Health Development Town Hall Meetings. Una sa lahat, tayo po muna ay manalangin. Our ever-loving Father, the core of every reason, the source of truth. You who made the earth and the heavens are the ultimate goal of every knowledge seekers, the infinite wisdom, the cause of all that is good. We are truly grateful for this opportunity to gather together as a community despite the challenges we face each day. Yet you remained and gave us strength to carry on the responsibilities of bearing intelligence and using them for better purposes. We now humbly ask you to join us in our endeavor to explore the wonders of life in the world for knowledge's sake, that in whatever we learn today, we become more grounded to you, who is truth, who is love. We pray that you bless our speakers, the fount of your infinite knowledge, that they can share something worthwhile despite the limited time we have. They can channel all they know and share to us the beauty and truth of living as your child. We pray that you guide our participants, the seekers of your boundless knowledge, that they may continue to persevere in the search and be deemed worthy to share what they learn from today's session. Sanctify us, O Lord, not because we are worthy of it, but because we believe in your love and mercy, that at the end of today, we can take home something that's amazing and meaningful. This we ask and pray through Christ our Lord. Amen. Sa Pilipinas, ang diabetes ay isang seryosong alalahanin sa kalusugan na nananatiling tumataas ang bilang at sanhi ng iba't ibang komplikasyon sa ating ding kalusugan na nagiging sanhi minsan ng pagkamatay ng pasyente. Alamin natin ang mga mahahalagang impormasyon patungkol sa diabetes. Kasama po natin ang ating medical expert mula po sa Ilocos Sur Medical Center, a licensed pharmacist and physician, an internal
Good morning, ma'am. Samara. Clear po? Clear po, Doc. Sige po. Share ko lang po yung slides. Ayan po. So, good morning, ma'am. Thank you for the kind introduction at sa ating mga nanonood sa CHD Ilocos Region 1 FB page. Magandang umaga po sa inyong lahat. So, ngayon po, tatalakayin natin ang tungkol sa diabetes at tayo po ay nagdiriwang ng Diabetes Awareness Week itong 2025. Actually po, ang Diabetes Awareness Week ay ginaganap tuwing July 21 to 27 or yung ika-4 na linggo ng July. So sa Diabetes Awareness Week, tinatalakay po natin kung ano yung diabetes at kung paano natin siya malaman agad upang maiwasan ang mga komplikasyon kung hindi na-detect ng maaga. So ang ating tema for this year ay Komunidad Patatagin, Hamon ng Diabetes Harapin. So ano nga po ba ang diabetes mellitus? Ang diabetes mellitus ay hango sa dalawang word na diabetes, galing sa Greek word nang ibig sabihin po ay to pass water like a siphon or paglabas ng tubig parang gripo. Ang mellitus naman po ay Latin word na meaning po ay sweet as honey or kasing tamis ng honey o pulot-pukyutan. So pag pinagsama po natin, lumalabas po ang matamis na tubig galing sa gripo. Matamis na tubig galing sa gripo. So in medical term, ano po yan? Ihi po yan na matamis. Diabetes mellitus. Ang diabetes mellitus ay pangmatagalan na karamdaman kung saan mataas ang sukat ng asukal or glucose sa dugo at ito ay humahantong sa pagtapon ng asukal sa ihi. Noong unang panahon po kasi, history no, para malaman ang diabetes mellitus, meron po tayong tinatawag na water tasters. Ang ginagawa po nila ay tinitikman kung matamis ang ihi. Kung matamis ito, ang ibig sabihin mataas ang sugar ng pasyente. So, ganun po nila nalalaman nung unang panahon. Pero sa ngayon po, ang ginagamit na po natin sa pag-detect ng diabetes ay pagkuha ng blood glucose or blood sugar. So ano po ang glucose o asukal? Ang glucose o asukal ay isang chemical na nagbibigay ng enerhiya para sa wastong paggawa ng cells ng katawan. Kung ihalin tulad po natin, ito po ay parang gasolina ng katawan. Saan po nanggagaling ang glucose? Ang glucose ay nagmumula sa pagkain na kinakain po natin, dumadaan sa bituka patungo sa dugo upang maihatid ito sa buong katawan. Ang insulin naman po ay isang chemical na galing sa lapay. Ang trabaho po nito ay ipasok ang glucose sa loob ng cells para magamit po siya as energy. So ang ano nga po ulit ang insulin? Ang insulin ay ginagawa sa lapay or yung ating pancreas. Ito naman po kung ang glucose ay parang energy or gasolina, ang insulin naman po ay parang susi na nagbubukas sa pintuan para makapasok ang glucose mula sa dugo patungo sa loob ng cells. So paano nga po yun ba siya, kung imagine po natin. So ito po ang glucose, ito po ang insulin, ito po ang cells. So ang glucose ay galing sa pagkain na kinain po natin. Pag tumaas po ang ating blood glucose, maglalabas po ang lapay ng insulin. Para makapasok po ang glucose sa cells, didikit po ang insulin dito sa insulin receptor upang papasukin ang glucose sa loob ng cells. So yan po ang trabaho ng insulin at kung paano na ito gamitin ang glucose as energy of the cell. Ano-ano naman po ang iba't ibang uri ng diabetes mellitus? So may narinig na po tayo, type 1 diabetes. Ito po ay insulin deficiency o pagkasira ng beta cells ng lapay na siyang gumagawa ng insulin. So again po, ang insulin ay galing sa lapay mismo sa beta cell. Kung sira po ito o walang mailabas na insulin or kakulangan ng insulin, ang tawag po dito ay type 1 diabetes. Nagdudulot ng kawalan or kakulangan ng insulin.
Ang isang klase po, which is more common, is type 2 diabetes mellitus. Ito po ay tinatawag din nating insulin resistance with relative insulin deficiency. Kakulangan sa dami ng insulin o ang hindi pagtugon ng selula sa epekto ng insulin. Resistance nga po. May insulin ngunit hindi siya magamit ng insulin receptor. So katulad po niyan, imagine po natin ulit, ito po ang healthy pancreas at healthy cells. Meron pong sapat na insulin para makapasok ang glucose. Sa type 1, sira po ang pancreas beta cells kaya hindi makalabas po ng insulin. So pag wala pong insulin, hindi po makakapasok ang glucose. Ang type 2 naman po, may sapat na insulin o minsan kakulangan din po, ngunit may problema sa receptor or may insulin resistance. Pag hindi po kumabit ang insulin sa receptor, hindi rin po makakapasok ang glucose sa loob ng cells. So, ganun din po. Pareho na magdudulot ng mataas na blood sugar. Ang iba pang uri ng diabetes mellitus ay yung gestational diabetes mellitus or GDM. Pagtaas ng asukal sa dugo habang nagbubuntis, ito ay nakikita sa walong buntis na Pilipino. So actually by the 20 to 24 weeks, ini-screen na po natin sa ating mga buntis kung sino ang mataas na sugar. Ibang types po are monogenic diabetes, pancreatitis o namamaga ang lapay, or mga gamot po na nakakataas ng sugar katulad ng steroid. Ito po ay ginagamit ng ating ibang pasyente, may hika, may allergy, or may autoimmune, ngunit ang gamot na steroid ay nakakataas ng sugar. Ito po ay nagdudulot ng drug-induced diabetes. Bakit dapat mabahala sa sakit na diabetes mellitus? Gaano po ba kalaganap ito? So, worldwide, ito po ang numbers ng pasyenteng may diabetes, around 420 million ang may diabetes or around 10% o less than 10% ng population ng mundo. 53% nito po ay nakikita sa Western Pacific region at minsan naman ay hindi pa ito na-diagnose dahil sa minsan walang nararamdaman kaya hindi nagpapacheck. Karamihan sa mga may diabetes ay galing sa low and middle income countries. Sa Pilipinas naman po, gaano kalaganap ang diabetes? Tinatayang 4.7 million ang may diabetes sa Pilipinas ayon sa pagsusuri ng IDF noong 2024 at isa sa bawat 14 katao ay may diabetes mellitus. At yun nga lang po, hindi pa masyado nagde-detect lahat. Around kalahati po ng 4.7 ay hindi pa tukoy kung meron silang diabetes mellitus. At sa future, aabot sa 7.5 million ang may diabetes sa taong 2045. So ganyan po kalaganap ang diabetes sa Pilipinas. Nakakatakot ba ang diabetes? Of course, dahil po ayon sa rating, ito po ang panglimang pangunahing sanhi ng pagkamatay sa bansa or yung cause of death or mortality. Ang Pilipinas ay may pang 49th rate sa mundo na dami ng diabetes-related deaths. At sa Region 3, yun pa rin ang sanhi ng pagkabulag. Around 38% naman po ng ating mga pasyenteng may diabetes ay may kidney problem na. At ang unang cause or unang dahilan kung bakit nagdadialysis ang pasyente, so ayon po sa survey, number 1 cause is uncontrolled diabetes mellitus. So dapat po tayo maging aggressive sa pag-detect at pag-treat ng diabetes mellitus upang hindi na madagdagan ang kaso ng death at mga reason ng pagkabulag at dahilan ng pagkasira ng kidney at dialysis. Ang pagtugon sa diabetes sa Pilipinas, alam po natin from PhilHealth, meron pong PhilHealth coverage para sa diabetes mellitus. Yun po yung mga with coma or ketosis, pwede pong ma-shoulder ng PhilHealth around 15,800 pesos. May gamot din po galing sa DOH, ang metformin at sulfonylureas katulad ng gliclazide, ang pinakakaraniwang gamot na nakukuha sa health center na libre po. Metformin at gliclazide.
Sa PhilHealth po, bilang National Health Insurance, kasama po ang fasting blood sugar or blood sugar test at mga gamot na metformin at gliclazide sa PhilHealth Consulta Package or the Comprehensive Outpatient Benefit Package. Meron din po tayo minsan libreng insulin galing sa DOH. We have the Insulin Access Program. At ligtas ang mga ito sa mga generic drugs na meron tayo ay ligtas po gamitin ng ating mamamayan. Ano-ano ang mga sintomas ng diabetes mellitus? Ayan, narinig niyo na ho, di ba? Sa amin po sa medical, 3Ps, polyuria, polydipsia, at saka polyphagia. Ang mga pasyenteng may diabetes mellitus ay karaniwang nakakaranas ng panghihina, palaihi, lalo na po sa gabi, gumigising ng mga 2-3 beses para umihi. Yung iba, umaabot po ng 5 beses, di na sila makatulog, no? Kasi ihi sila ng ihi. Palakain, panlalabo ng paningin, weight loss or pagbagsak ng timbang, kahit malakas sila kumain, napapansin po nila na bumabagsak ang kanilang timbang. Problema sa paghilom ng sugat, pagmamanhid ng mga paa o kamay, numb or tingling po yun, madalas sa pagkauhaw at madalas sa pagkakaroon ng infeksyon. Lalo na po sa babae, nagkakaroon sila ng pangangate sa puwerta or vaginal infections. Ito po ang mga pictures sa sinabi ko po na usual simptomas ng pasyenteng may diabetes mellitus. Pero po, meron tayong fact na kadalasan ang mga pasyente ay walang sintomas. Kadalasan po, wala talaga. Pag umabot na ho ng mga 300, 250 plus, doon pa lang po minsan nakakaranas ng mga sintomas. Pero pag hindi ganun kataas, pero nasa level na po ng diabetes, kadalasan walang sintomas. So kung ikaw ba ay may diabetes na, paano po natin malalaman kung tayo ba ay nahaharap sa panganib na magkaroon ng diabetes? Ito po ang risk factors. Ang risk factors ay mga panganib kung saan ikaw nagkakaroon ng mataas na tsansa na magkaroon ka ng diabetes. For example po, ito po, pre-diabetes o yung tinatawag nating borderline blood sugar. Kunwari, hindi ganun kataas ang blood sugar pero hindi rin siya normal. Ang tawag po namin doon ay pre-diabetes or impaired fasting glucose or impaired glucose tolerance. Kung may history po kayo ng gestational diabetes o ang inyong sanggol or yung pinanganak nyong anak ay higit sa 8 pounds, maaaring magkaroon kayo ng panganib na magkaroon ng diabetes in the future. May history of PCOS or polycystic ovarian syndrome, mga overweight or obese, mga kamag-anak ba kayo, lalo na magulang or kapatid na may type 2 diabetes, maaaring mamana niyo po. Kung wala pong masyadong aktibidad o sedentary lifestyle, may history of tuberculosis, non-alcoholic fatty liver disease, tawag po natin ngayon dito ay muscle D, hypertension, pagkakaroon ng vascular disease like na kung kayo po ba ay na-stroke, nagkaroon ng mga bara na ugat sa paa or bara na ugat sa puso or sa brain. May pangingitim o ang tawag po namin doon ay acanthosis nigricans, yung itim po sa batok o sa kilikili na akala niyo po skin problem pero more on ano po siya, sign ng insulin resistance. Mas nakikita po natin ito sa diabetic na obese or overweight. At ito pa ho ang mga other risk factors. Yan, pag umiinom ng antipsychotic drugs, pagkakaroon ng HIV, at mga pag-inom ng steroids. Kung meron po kayo nito sa listahan, ibig sabihin lang po nito ay kailangan na nating pa-blood test upang malaman kung kayo ay may diabetes. Parang i-screen na po natin kung kayo ay may diabetes. Sino-sino po ang nire-recommenda na magpasuri para sa diabetes? Ang recommendation po ngayon ay 35 years old pataas. At ang mga individual na may risk factors katulad ng mga sinabi ko po. Paano po malalaman anong mga test ang gagawin natin? So yung ating mga doktor ay pwedeng mag-request po ng fasting blood glucose. Isang test din po ay yung 75-gram oral glucose tolerant test. Yun po yung iinom kayo ng juice at ititest ang sugar after uminom.
Ang hemoglobin A1C naman po or HbA1c, kung ito po ay NGSP certified, pwede po itong maging test para malaman kung kayo ay diabetic or hindi. So ano-anong mga level? Tingnan po natin. Ang normal na fasting blood sugar ay less than 100. Tinatawag nating diabetic kung umabot po ito ng 126 o higit sa 126. Pag yung gitna po, 100 to less than to 125, ito po yung tinatawag nating impaired fasting glucose. Yung isang test naman din po ay yung 75 gram glucose tolerance test. Ang cut-off naman po ay more than 200 na blood sugar after 2 hours na uminom ng juice. O kaya kung may simptomas po at ang blood sugar nyo ay sobrang taas, more than 200, ito po ay tinatawag na nating o masasabihan na nating kayo po ay may diabetes mellitus. Sa HbA1c naman po, pag humantong ng 6.5% pataas, ito po ay considered diabetes na po. Pag less than 5.6% or 5.6, ito po ay normal HbA1c. So, tandaan po yung mga numero at kadalasan pong chinecheck actually FBS or fasting blood sugar at HbA1c. May mga condition lang po kung kailan kami nagpapa-request ng 75 gram OGTT. Ano-ano ang mga komplikasyon ng diabetes mellitus? So, meron po tayong tinatawag na komplikasyon sa mga maliliit na ugat or microvascular. Meron naman din po sa malalaking blood vessel or macrovascular. Minsan, sa taas ng sugar, nagkakaroon ng problema sa mata, tinatawag nating retinopathy, mga kidney problem, nephropathy, at sa mga nerves ay neuropathy. Sa mga malalaking ugat naman po, common dyan ang sakit sa puso, cardiovascular disease, stroke or problema sa utak, at problema sa daluyan ng dugo sa labas ng utak at puso, tinatawag nating peripheral arterial disease. So nakikita niyo po, pag diabetic, mayroon pong 25 times tsansa ng pagkabulag kung hindi controlled ang sugar. Lagi na sabihin, pag hindi controlled ang blood sugar, ito ang magiging komplikasyon. Diabetic retinopathy, sanhi ng pagkabulag. Diabetic nephropathy, ang pangunahing dahilan ng sakit sa bato at sanhi ng dialysis sa Pilipinas. Sinabi ko po kanina, ang number 1 cause pa rin ng dialysis is uncontrolled diabetes. Diabetic neuropathy, usually yung mga pasyente may sinasabi niya nag-uut-ut o nagnanab ang mga paa, nagbibinig, at minsan gusto na nilang ipacheck ang sugar kasi alam, ito very common ang simptomas na numbness sa paa. Kasi actually 50% ng pasyenteng may diabetes meron na hong ganitong simptomas. Pag may diabetes po, meron pong 2 hanggang 3 tsansa na pagkasakit sa puso or heart attack, at 2 beses naman na tsansa upang magkaroon ng stroke at mga peripheral arterial disease katulad po ng pangingitim ng paa or gangrene kung saan po ay nagkakaroon ng bara or nag-i-stop ang blood supply sa paa at nangingitim na po sila, namamatay na ang muscles. So yan po rin ang reason kung bakit na-amputate or napuputulan ng extremity. Paano po ginagamot ang diabetes mellitus? Meron po akong papamemorize sa inyo, 4 po yun. Iwas. I, ikonsulta sa doktor. W, wastong pagkain. A, aktibong pamumuhay. At S, sapat at angkop na gamot. So, 4 dapat pagtibayin upang komplikasyon ay wag makamtan. So, ikonsulta sa doktor. Pagpakonsulta agad sa doktor, kapag may risk factors, meron po tayong listahan. At kung may history na po ng pre-diabetes or diabetes mellitus, magpakonsulta sa doktor. Dahil po ang diabetes ay panghabang buhay na kondisyon. Hindi po ito gumagaling na parang ubot sipon, pag gumaling na, tapos na po ang gamutan. Ang diabetes ay panghabang buhay na kondisyon at kailangan po natin maintenance at regular check-up sa doktor. So dapat tutukan ang gamutan at tumalima tayo sa mga payo ng doktor at regular na follow-up. Okay, ano ang ating ginagamit na gabay para sa tamang pagkain? Sa diet po,
Usually, ang ating nire-recommend sa clinic ay pagsunod sa pinggang Pinoy. So ano po ba ang pinggang Pinoy? Pakikita niyo po dito na ang plato ay dapat nagkakaroon ng, actually 1/3 yan, dapat may carbohydrates o kanin or tinapay. 33% din ay gulay. Dapat may isang prutas at grow naman yung mga protein. Ang grow po yung protein katulad ng itlog, lean meat galing sa baboy o baka, karne ng manok at isda. Wala pong taba. Yan. I-practice ang mindful eating. Lahat naman po ay pwedeng kainin, ngunit dapat in moderation o katamtaman lang. Ang mga pinagbabawal, yung mga calorie sweetened or sugar sweetened drinks. So kainin ng madami ang gulay. Ito ay magandang source of vitamins and minerals and fiber. Kainin ng katamtaman ang kanin, tinapay, laman ng karne, manok at isda. So in moderation. Iwasan ang mga taba, fat, matatamis, soft drinks, at iba pang sugar-sweetened beverages, sobrang alat na pagkain, alak at processed foods. Ito ang iwasan na pagkain dahil ito ay hindi healthy. So, pakita ko lang po ang number of sugar or teaspoons ng sugar sa mga common na iniinom natin, yung mga common, no? Katulad po ng isang 300 ml can of Coke. O yan, may brand pa. Basta soda. Kadalasan meron tong 8 hanggang 9 na teaspoons ng sugar. So, ang dami po niyan. Ang milk tea ay 20 teaspoons, kasama pa yung sugar ng boba or ng pearl. Ang isang sachet naman po ng 3-in-1 coffee ay merong 4 hanggang 5 teaspoon of sugar. So, ganyan po kadami ang sugar kapag tayo ay uminom ng ganyang inumin. Isang kalahating litro ng apple iced tea, yan, ganyan karami ang sugar, 14 teaspoons. So, sobrang daming sugar ang nakakain natin. Ngunit hindi tayo nabubusog sa mga yan, no? Medyo lang, parang medyo masarap lang minsan kainin. Pero dapat iwasan. So ano pa ang dapat natin i-advise sa mga diabetes? Aktibong pamumuhay, mag-exercise na hindi bababa sa 30 minutes kada araw, ng moderate to high intensity exercises. At gawin ito sa 5 beses sa loob ng 1 linggo. Ano po ba yung mga moderate to high intensity exercises? Brisk walking, jogging, pwede rin po mag-zumba, swimming. At yan, minsan po hinihikayat natin ang komunidad na community exercise katulad po ng Zumba. At minsan paglilinis ng kalsada, pagtatanim ay isang part din po ng activity or ehersisyo. Sa mga gamot naman po ng diabetes, meron po tayong 2 klase, tableta at mga itinuturok or injection katulad ng insulin o yung mga bago ngayon na tawag nating GLP-1 receptor agonist. Ang dapat lang po ay inumin o iturok ang mga gamot ng tamang dosage at regular alinsunod sa payo ng inyong doktor. Tandaan din po na ang mga gamot sa diabetes ay hindi nakakasira ng bato o ng iba pang organ. So yung mga chismis po ng itong gamot ay nasisira yung kidney, lalo na po ang metformin. Hindi po totoo yun. Ito ang question, nakakasira ba ng kidney, liver at iba pang organs ang mga gamot sa diabetes tulad ng metformin? Ang sagot po ay hindi. Hindi ito nakakasira ng kidney, hindi nakakasira ng liver, at hindi nagdudulot ng cancer. Ang pagkasira ng kidney ay isang komplikasyon po ng uncontrolled diabetes. Ang paggamit po ng iba like ampalaya, mangosteen, serpentina at iba pa pong herbal ay walang sapat na ebidensya na nakakatulong sa paggamot ng diabetes. Kaya hindi po ito nirekomenda bilang gamot at ang herbal supplements ay hindi maaaring ipalit sa gamot. Kung kayo po ay umiinom ng herbal or supplements, inform nyo lang po ang inyong doktor para alam po namin, pero itutuloy po ang mga kadalasang gamot sa diabetes.
Maging babala rin po tayo sa mga nakikitang advertisement sa mga social media katulad ng Facebook, Instagram na nagsasabi na ang itong produkto ay nagpapagaling ng sakit, lalo na yung diabetes. Wala pong pang na-discovering gamot na nagpapagaling. Meron pong nagko-control, pero walang nagko-cure. No cure at walang nagpapagaling. So mag-ingat po tayo sa mga promises at advertisement mula sa social media. Kadalasan ito ay walang sapat na ebidensya at minsan nagagamit ang pictures ng ibang doctors at kunwari sila po ang nakaimbento ng gamot. So maging mapanuri po tayo bago maniwala sa ating mga nababasa sa social media. Nire-recommenda rin po namin lahat ng diabetic na magkaroon ng regular vaccinations katulad ng flu vaccine, pneumonia vaccine, Tdap, hepatitis vaccine at herpes zoster vaccine. Isanggunin niyo po sa doktor ang mga different types of vaccines. Sa ating komunidad, magtulungan sa pagpapakalat ng impormasyon ukol sa kahalagahan ng pag-inom ng gamot sa mga taong may diabetes at hiyakatin ang mga miyembro na isangguni sa doktor ang mga agam-agam ukol sa gamot. So, tandaan po ang word na iwas para iwas komplikasyon ng diabetes. Dapat 4 po yun. Pag kontrolado ang diabetes, higit na mababa ang tsansa magkaroon ng komplikasyon, mas mahaba ang buhay at mas maganda ang kalidad ng buhay. Tandaan po ang community meal planning sa pagtaguyod ng nutrisyon ng komunidad, paglaan ng espasyo at panahon para sa aktibong pamumuhay, at pagpapalawak ng kaalaman at tamang impormasyon ukol sa diabetes at paggamot nito. So again po, ang mga slides na ito ay nanggaling po sa aming society or from Philippine College of Endocrinology, Diabetes and Metabolism. At pwede po kayong makilahok sa aming diabetes support group. I-load nyo lang, scan nyo lang po itong QR code. Ayan, Diabarkada ang tawag po namin. So ito po ang mga gumawa ng slides at salamat po sa pakikinig. Maraming salamat po, Dr. Karingal. Yan, ngayon Yes. po ay for sure marami na ang mas nalinawan pa sa iba't ibang katanungan patungkol sa diabetes. At salamat din po, Dok, sa mga mythbusters na shinare nyo rin po sa amin. So sa ngayon po, Dok, meron po tayong mga naipon na tanong mula po sa ating mga tagasunod sa ating pong official Facebook page. Unahin po natin kay Ma'am Angel Ashley. Dok, totoo po bang nakakagaling ang mga halamang gamot sa diabetes? Though may nabanggit po kayo nito kanina, Dok, i-reiterate lang po natin ang myth po patungkol sa mga halamang gamot. Opo, nabanggit ko po kanina na may mga supplements po katulad ng ampalaya, mangosteen, serpentina na sinasabi pong nakakababa ng sugar. Ngunit ang mga ito ay wala pang sapat na ebidensya para magsabi na maging persistent o maging efficient sa pagbaba ng blood sugar. So, minsan po, actually, ang ampalaya may study po yan, pero hindi siya ganun katagal ang effect sa pagbagsak or pagbaba ng blood sugar. So, wala pa pong sapat na evidence regarding herbal and supplements po. Salamat, Doc. Mula naman po kay Ma'am Jane Lizel. Good morning, Doc. May posibilidad po ba na magkaroon ng gestational diabetes ang isang buntis na pre-diabetic na po bago pa mabuntis? Yes po, tama po yun, Ma'am Giselle. Sa question yun, may magkakaroon ba ng GDM ang mga pre-diabetic kapag sila ay nabuntis? Yes po, mas mataas po ang tsansa ng mga pre-diabetic na magkaroon ng GDM kung sila ay mabuntis, at meron din po yung mga PCOS or polycystic ovarian syndrome. Kung sila po ay nagbuntis, kadalasan tumataas ang kanilang sugar, nagkakaroon ng GDM, at saka yung mga pasyenteng obese or overweight. Sila po yung risk na mataas ang tsansa na magkaroon ng GDM kapag sila ay nabuntis.
Opo, tama po. Isa po sa risk factors is family member who have diabetes, most especially kung magulang or kapatid, yung first degree. So, mas mataas ang tsansa, 25% kung isang parent lang, at 50% naman kung dalawa sa parents nyo ay may diabetes. So, mataas yung tsansa niyo po kung may family history. Paano naman po ito maiiwasan? Through healthy meals, lifestyle lang po yan. Healthy meals, iwasan ng matatamis at pagkain ng moderation ng carbohydrates at aktibong pamumuhay or iwasan ang sedentary lifestyle. So, be active and healthy diet po upang maiwasan ang pagkakaroon ng diabetes mellitus sa mga may kapamilyang may diabetes po. Okay po. Regarding po sa pagkain ng fruits, ang fruits ay good source of vitamins and minerals at lahat po ng prutas including banana ay may fructose. Ito po ang sugar from the fruit, fructose. Lahat po yan may sugar. Sa pag-diabetic po, pwede naman kumain ng prutas. Hindi naman siya totally bawal. Pero pinapamoderate lang po namin yung pag-intake. Ang allowed po ay isang prutas per meal. So, pwede po kayong mag-isang prutas sa umaga, tanghali, at gabi. So, 3 servings of fruit, 1 type lang per meal. So, kung gusto niyo po ng saging, isang saging lang po sa umaga. Kung gusto niyo pa ng isang saging, pwede po sa lunch. Isa pa niyang saging sa dinner. So, 3 beses po ng tagi-isang type of fruit. Kaya dapat at saka medium size lang po. So, in short, pwede naman po, pero in moderation or may bilang lang po. 3 servings a day. Tsaka huwag kayong magko-combine ng, for example, may fruit na, may apple, may orange yun. Siyempre, dadami po yung sugar galing sa mga fruits. Tagi-isa lang po. So, pwede naman kumain, ma'am, pag ganyan, ng fruits. Opo, usually pag na-detect na po na may diabetes, di ba po nagbibigay na po kami ng gamot. Usually after 3 months, i-reassess po natin kung kung kamusta ang control ng blood sugar, lalo na po yung HbA1c, minomonitor po namin yan ng every 3 months. Kung stable naman siya or kung medyo normal po, controlled ang sugar, pwede pong gawin ito ng every 6 months ang pag-check ng blood sugar at HbA1c. Ay, opo. So kung kung nasalinan po kayo ng dugo ng may diabetes, hindi po totoo na magkakaroon din po kayo ng diabetes. Kasi natandaan niyo po, hindi naman siya sa dugo, more on sa receptor siya ng insulin or kakulangan ng insulin. So pag nasalinan kayo, hindi po naman kayo automatic magkakaroon ng diabetes. Yes po. Nabanggit ko po kanina na yung sa PhilHealth Consulta Package, libre po ang pag-check ng fasting blood sugar, pati po HbA1c, at meron din po tayong libreng gamot katulad ng glycoside at metformin po. Kasama po sa Opo. So yung sa question ni Sir, ang diabetes ay panghabang buhay na sakit po. Sabi ko nga po kanina, wala pang cure or wala pang gamot. Pag nagkaroon na ho ng diabetes mellitus, tuloy-tuloy na po yan. So ang kailangan lang po natin gawin, i-control ang blood sugar para para hindi kayo magkaroon ng complications. So dapat lifetime din po ang pag-inom ng gamot at check-up.
Kasi hindi siya gumagaling po. Kinokontrol lang ang diabetes, ma'am. Mm. Opo. Ang insulin therapy binibigay sa diabetes, no? Ang pinaka-common side effect is hypoglycemia. That is, ganun lang po, babagsak ang sugar kung sobra ang insulin dose. Kaya dapat nga tinatansya po yung insulin dose. Yun po ang pinaka-common, hypoglycemia o pagbagsak ng blood sugar. Minsan din po tumataba pag nag-i-insulin ang isang pasyenteng naka-insulin po. Opo. Pag ang nanay ay just may gestational diabetes, usually gusto din namin yan i-control para hindi magkaroon ng effect. Pareho po yan kay mommy at sa bata na pinagdadala po niya. Sa kay mommy, ang pwedeng effect nito ay pwedeng tumaas ang presyon at magkaroon nga ng uncontrolled sugar. Sa baby naman po, pag nasanay ang baby na mataas ang sugar ni mommy, napapasa kasi yun sa baby, maaaring sila po ay sobrang laki. Tumataba po ang baby or lumalaki ang sanggol sa sinapupunan, lalo na sa mga uncontrolled diabetes, GDM po. So yun ang effect commonly sa bata or sa sanggol. Minsan din po, pag hindi controlled ang sugar, lalo na kung malapit na ang kapanganakan, nagkakaroon ng mga stillbirth or hindi namin matukoy, bigla na lang po namamatay ang sanggol. Minsan nakikita mataas pala ang blood sugar po ng mother. Ay, opo. So tama po 'yon. Ang pagkain ng sobra-sobrang carbohydrates, kasama na po dun ang kanin, tinapay, mga gawa sa starch or pasta, tinapay, yun po. Pwede pong tumaas kasi yung calories or carbohydrates. So pag mataas po ang calories, sobrang dami, pwede pong magdulot ito ng diabetes kahit hindi po sila matamis. Kasi sa, 'di ba, metabolism natin, ang carbohydrates, pag kinain po natin, it will turn into a simple sugar. So ganun din po, tataas ang blood sugar natin. Carbohydrates po. Yes. Mm-mm. Yung ano po yan, mga intermittent fasting po. Yes, opo. May iba't ibang tayong diet katulad ng intermittent fasting. Yung iba po nag-one meal a day or OMAD, parang fasting din yun, no? May epekto naman po sa pagbaba ng blood sugar sa mga may pasyenteng may diabetes at makikitaan din po ng pagbawas ng timbang. So meron siyang effect, pagbaba ng blood sugar at pagbawas ng timbang, yung mga tinatawag nating intermittent fasting or yung mga one meal a day, OMAD. So yun ang pinaka-effect po niya. May good effect naman po. Yun nga lang, yung mga ganyang diet po, kadalasan kasi hindi siya natutuloy-tuloy, hindi consistent. So maaaring pag hininto niya yung IF or OMAD, tataas po ulit yung sugar at tataas din po yung timbang. Actually, mabilis sila magpa-lose ng weight po. Opo. Kung nag-intermittent fasting tapos umiinom ng gamot, maging maingat po kasi may mga gamot na nagpapabagsak ng blood sugar katulad po ng sulfonylureas. Malakas kasi po yun eh. So pag di ka kumain, may tendency mag-hypo ka kasi nag-fasting, sobrang na yung fasting mo, hindi ka kumain, tuloy-tuloy yung epekto ng gamot. Lalo na po pag naka-insulin, nag-fasting ka, tapos nag-inject ka ng insulin, maaaring mag-hypoglycemia or bumagsak yung sugar. Ang ginagawa po namin yan, ina-adjust po namin ang mga gamot, lalo na kung gusto nilang mag-intermittent fasting or OMAD. So, yun po, maging maingat lang kasi may posibilidad na mag-hypoglycemia.
So adjustment lang naman po ng gamot, ma'am. Lalo na yung malalakas na anti-diabetic medications. Patient. Before that, Doc, pwede po namin kayong hingan ng inyo pong final message para po sa ating mga manonood ngayon, lalong-lalo na po yung may mga sakit na diabetes at may mga kapamilya na may diabetes po. Ayan po. So, again po, salamat po sa mga nakinig tungkol sa diabetes at sa DOH Ilocos Region sa pag-imbita para magkaroon ng lecture about Diabetes Awareness Week. So, yun nga po, ang diabetes ay pangmatagalan na sakit. Kailangan lang po natin siyang ma-detect ng maaga at gamutin ng maayos or wasto upang maiwasan ang mga komplikasyon nito. So, dapat nakipag-ugnayan tayo sa pasyente, at ating mga doktor po. Ayan. We'd like to present our certificate of appreciation to Dr. Jean Caringal. Yes, for the Republic of the Philippines, Department of Health, Ilocos Center for Health. Thank you din po, ma'am. Ang hepatitis ay maituturing na isang endemic health concern na nangangailangan ng masusing atensyon, lalong-lalo na sa pagpapaigting ng awareness campaign. Dahil marami sa may mga ganitong viral diseases ay maaaring hindi alam na mayroon na sila hanggang huli na. Para sa mas malawak na kaalaman patungkol sa hepatitis, pakinggan po natin ang ating pong medical Ma'am. I-share ko lang po ang aking lecture slides. Okay. Magandang umaga po muli. Una sa lahat, magandang umaga bagong Pilipinas. Una sa lahat, gusto ko magpasalamat sa Department of Health, Ilocos Region, Center for Health Development ng Region 1. Ang aking mga organisasyon, ang PCP Ilocos Abroad Chapter, ang Hepatology Society of the Philippines, ang Southern Ilocos Sur Medical Center, at ang aking mother institution, ang Ilocos Sur Medical Center, ay sama-sama palagi na nagdadaos ng World Hepatitis Day kada July 28 taon-taon. So that was two days ago. So, ang iba't ibang parte po ng iba't ibang hospital sa Pilipinas, ng mga kasama kong mga gastroenterologists ay nagdaos na ng kanilang mga selebrasyon. Okay. So, ito po ang itsura ng ating atay. Sa English, tinatawag po itong liver. Ito ang largest internal organ ng ating katawan. Para siyang size ng isang football. Average sa isang tao ay nasa 1.5 kilograms. So marami po itong benepisyo. Okay, tinatawag itong metabolic system ng ating katawan dahil responsible siya sa digestion, sa pag-filter ng toxin at tinatawag nating detoxification, pag-synthesize ng mga protina at pag-store ng mga nutrients. Okay. So, ang tinatawag na hepatitis ay hango sa
pangalan na HEPA, which means liver, and itis means inflammations. Kung makikita niyo po dito sa ating picture, so yung nasa taas yan po yung normal na atay, yung nasa baba, ito yung itsura, karaniwang itsura ng liver o atay na nagkakaroon na ng pamamaga dahil sa sakit. Nakaraniwan ito ay dahil sa alak o tinatawag nating alcohol hepatitis, dahil sa taba, too much fats, tinatawag nating steatohepatitis, dahil sa mga side effect ng mga gamot o tawag natin drug-induced hepatitis, at dahil sa viruses, tinatawag nating viral hepatitis. Okay. Maganda lang na malaman natin ito. Okay? So, just to review na ang alcohol hepatitis ay dahil sa chronic o pangmatagal ang pag-inom ng alak. Because sa bawat can ng beer o sa bawat bote ng beer, ang isang piraso ay meron na kaagad itong 13.8 grams ng alcohol. Yung wine naman, yung glass of wine, meron po siyang 2.7 grams of alcohol. Ang mga hard liquors, ito yung mga brandy, mga whiskey, ganyan. Meron po siya, sa bawat drinks, okay, meron po siyang 13.4 grams of alcohol. So, kung ang araw-araw na pag-inom nito, 3 hanggang 6 na bote or cans sa lalaki o 1.5 hanggang 3 cans o bote ng beer sa babae sa loob ng 10 to 12 years, ito na ang threshold sa pagkakaroon ng tinatawag nating alcoholic liver disease. Kaya nga 'di ba karaniwan nating naririnig na o pag umiinom ka ng alak, yung alak lulutuin niya yung atay mo, which is true. Okay. Ano pa ang ibang sanhi ng hepatitis? Ito din ay dahil sa gamot. Okay, or what we call the drug-induced hepatitis. Okay, mahalagang malaman na ang liver o ang ating atay ay tumutulong din sa pagproseso at pagmetabolismo ng mga gamot. May mga drugs na kahit, o may mga gamot na kahit konting amount lang, may mga tao na nagre-react dito at nagkukos ng tinatawag nating hepatotoxicity. Okay, kagaya ng anti-TB, pills, mga gamot for chemotherapy, mga herbal supplements, at marami pang iba na pwede makapag-damage sa ating atay kapag nainom sila ng higit sa dapat na dose per day. Okay. So, dapat na i-educate natin ang ating mga pasyente sa mga kasama ko sa hospital at saka sa inyo na nakikinig sa amin sa Facebook. Iwasan po sana natin ang pagbili ng mga too good to be true na mga gamot na nakikita natin sa Shopee, sa Lazada, sa YouTube, sa Facebook, dahil meron itong mga hidden components na maaaring makasira sa ating mga atay. At itong mga supplements na ito ay hindi ito under sa regulation ng Bureau of Food and Drug Administration. Okay. Ano pa yung ibang nakakakos ng hepatitis? Pwede din dahil doon sa taba. Okay? So, ang taba pwedeng accumulate siya sa surface, okay, ng ating atay. Ang tawag natin dito ay fatty liver. Pero kung yung taba ay too much na, okay, hindi na siya hanggang surface lang ng atay, pumapasok na ito sa loob, ang tawag natin doon is fatty liver, ay fatty infiltration ng fats. Ang nangyayari dito, ang fats kasi ay toxin. So pwede siya magdulot ng inflamasyon sa loob ng atay natin at tinatawag nating steatohepatitis. Mahalagang malaman na pag fatty liver, wala pa itong sintomas. Usually, incidental lang na madedetect ito sa ultrasound. Pero kapag ang mga taba ay pumasok na sa liver, ito na yung nagdudulot ng pamamaga, kaya lumalaki na yung atay natin. Ang pasyente nagkakaroon na ng paninilaw ng mata, pananakit sa kanang bahagi ng abdomen. This is because of yung tinatawag nating steatohepatitis. Remember na ang pangmatagalang inflamasyon nagdudulot ito ng scarring or pagkapeklat. At ang pagkapeklat na ito sa loob ng atay ay magre-replace sa liver cells at karaniwan na ngayon na ang cause na ng liver cirrhosis ay hindi na alak,
dahil ang mas predominante na ngayon ay dahil sa tinatawag nating metabolic dysfunction associated fatty liver disease dahil sa mga kinakain natin na maraming taba at maraming mga asukal kagaya ng nabanggit ni Dr. Karingal kanina. Okay. And dito naman tayo sa iba't ibang cause ng hepatitis because of the viruses. Pag sinabi mong hepatitis A, karaniwan itong nakikita sa mga bata at sa mga young individuals. Nakukuha ito sa contaminated food and drinks. Ang hepatitis E naman, pareho sila through ingestion of contaminated food and drinks. Pero ang hepatitis E, karaniwan ito sa mga buntis. Okay, so pag A and E, pagkain and tubig ang kanilang source. Pero pag B, C, and D, hindi ito nakukuha sa infected food and drinks. Rather, through contact sa body fluids ng isang taong infected sa hepatitis B, hepatitis C, and hepatitis D. Okay, ulitin ko through the contacts with blood, semen, or other fluids of an infected person for Hepa B, C, and D. Okay. Dahil tuwing July, particularly July 28, sineselebrate natin ang World Hepatitis B. So, let's focus sa Hepatitis B. Okay? Karaniwan sa mga pasyente kasi ay hindi natin napapansin dahil walang mga sintomas. Okay? Ang pasyenteng may Hepatitis B. Kaya nga laganap ito sa ating worldwide actually. It is found sa developing countries like Pilipinas, okay? So, ang highest distribution ng mga pasyente o mga taong infected sa hepatitis B ay nakikita sa color red. Okay? So, kasama tayo dyan. Okay? Ang current na populasyon ng Pilipinas ay nasa 116 million plus populasyon na. At estimated na merong 7.3 million Filipinos infected sila or carrier sila ng tinatawag na hepatitis B viruses or 16.7%. Okay? Which translate that isa sa bawat 7 adult Filipinos ay merong hepatitis B. Ganun po siya kalaganap. Kaya ang tinatawag na ang Pilipinas ay hyper-endemic na sa Hepa B. Okay. So, mahalagang malaman din kung ano ang nangyayari sa mga pasyenteng nagkakaroon ng hepatitis B. Okay? So, doon sa atay, okay, doon nagsisimulang acute infection ng hepatitis B virus. Kumakalat ito sa ating dugo natin. Pero kung ang isang tao ay merong magandang immune system, okay, kaya nating labanan ang hepatitis, kayang mag-disappear ang virus sa loob ng katawan natin sa loob ng 6 na buwan. At tinatawag natin itong resolution. Okay? Or pagkawala ng hepatitis B mismo sa ating sistema or katawan. Okay? Kaya mahalagang ang ating immune system ay palaging malakas and intact. Okay. May mga cases naman na pagka-harbor natin ng virus na Hepa B, agad-agad nagkakaroon ng tinatawag na severe symptoms ang pasyente. At ito yung nakakatakot. Kasi ito yung mga pasyente na pagka-diagnose mo, meron na kaagad silang tinatawag na encephalopathy. Parang wala sila sa sarili at nagkakaroon na sila ng mga yung liver failure na. Okay. Ito, pag may mga pasyenteng may fulminant hepatitis, ito yung kaagad-agad, ito yung tinatawag natin poor ang kanilang prognosis. Okay. Kung halimbawang din naman na wala yung virus sa loob ng katawan at nag-persist ito ng more than 6 months, ang tawag na natin dito ay chronic hepatitis B. Ito ang karaniwan na nakikita natin na meron sa labas. Pwedeng kaibigan natin, kapamilya natin, katrabaho natin, pero wala kasi silang sintomas kaya hindi natin alam. Okay? Sabi dito, sa mga pasyente nagkaroon ng acute hepatitis B dati at less than 5% lang ang nagproproceed into chronic hepatitis B. Yung 95% ay gumagaling. Pero kapag ang mga babies, okay, or ang mga bata or young adults ay
galing naman ang hepatitis B mula sa kanilang mga nanay noon, 90% sa kanila ay magpro-progress into chronic hepatitis B. Okay. So in 12 to 25% sa loob ng 5 taon, ito ay maaaring mag-fall into tinatawag nating liver cirrhosis. Okay? Tingnan niyo yung numero, 12 to 25% only. So ano nangyayari sa remaining 75%? Kapag maganda ang lifestyle nila sa katawan, walang mga bisyo, hindi naman sila magpro-progress into cirrhosis. Okay? Among patients na may liver cirrhosis, okay, 6 to 15% sa kanila sa loob ng 5 taon ay tinutubuan ng tinatawag nating cancer cells doon sa loob ng atay, okay, sa mga cirrhotic na pasyente. Okay, at tinatawag natin itong liver carcinoma. Yung iba naman, same din, in 5 years, 20 to 23%, they also go into liver failure. Okay. So, ito yung tinatawag, ito yung mga chronic hepatitis B, cirrhotic, liver cancer, and liver failure. Ito yung mga tinatawag nating carrier. Ang carrier kasi pwedeng silent, walang nararamdaman, or meron silang ng sintomas na ng cirrhosis, liver cancer, or liver failure. Okay. Again, ulitin ko, ang number 1 na cause ng liver cancer o pagkakaroon ng cancer sa atay ay dahil sa hepatitis B, 67%. Hepatitis C, yung 20%, alak, yung 10%, yung hindi pa matukoy na dahilan, yung 3%. Okay? Liver cancer is the second leading cause of cancer death in the Philippines. Okay. So, remember yung source ng hepatitis B virus, okay? 'Di ba ang nabanggit natin kanina from the body fluids ng mga infected person, okay? Pinakamataas na makikita natin yung virus doon sa dugo at saka sa mga sugat. Moderate na nakakakita tayo ng virus sa semen at saka sa vaginal fluid, kaya nga isa sa mga mode of transmission ay sexual. Ngunit hindi ito or mababa lang, pero kadalasan hindi ito madedetect yung virus mismo sa urine o ihi, sa tae o feces, sa sweat, sa tears, yung luha, breast milk, and syempre pati saliva. Kaya pwedeng mag-kiss, okay? Yan o. Hepatitis B is not spread by casual contact. It is not transmitted through hugging and kissing, pagkikipag-alamano or handshake, pag-share ng mga plato o mga glasses, kaya pwede tayo makikain kasabay nila, pag-swim sa dagat or sa swimming pool, pag-inom sa mga drinking fountains, pag-ubo, pagbahing, at paggamit ng public restroom. Okay? So, ang tao o kasama natin o kaibigan natin na nagpre-prepare ng pagkain nyo, hindi siya makakapag-transmit ng hepatitis B just by preparing the food. So, hindi kailangang ibuklod ang kanilang mga gamit sa atin. Dahil uulitin ko, ang hepatitis B ay natatransmit yung tinatawag nating percutaneous means or exposure sa contaminated blood or body fluid. At nangyayari ito kapag needle stick injury, kapag may open wound, okay? At pag-share ng mga personal items. Yung di ba, usually, minsan pag mag-asawa, minsan naghihiraman sila ng toothbrush, o yung magkapatid o magkaibigan, minsan naghihiraman sila ng razor blades kapag nagtatanggal sila ng bigote, at saka sa pagtatattoo. Okay? Remember, kapag nagpatattoo, minsan pagkatapos gamitin nung needle, ganon din sa acupuncture, pagkatapos gamitin ng needle, hindi naman ini-sterilize mabuti ng tattoo artist. Diba? Tapos ginagamit na ng susunod na pasyente. Remember na pag ginagamit natin ang mga sharp instruments na ito, nasusugatan tayo. Kagaya din ng manicure, pedicure, nasusugatan tayo at yung dugo nag-i-stay siya sa loob ng mga instrumento na yon sa loob ng ilang linggo. Tapos ginagamit na ito sa mga susunod na magpapamanicure, pedicure din or
magpapatattoo. Ganon din sa dental and surgical instruments kapag hindi sila adequately sterilized. Okay. So, karaniwan ito yung mga natatanong. Ano ang dapat gawin ng isang taong na-expose sa dugo o iba pang body fluid ng isang taong may hepatitis B? Halimbawa, kung ang isang nurse ay natusok ng karayom na ginamit sa pasyente na alam na may hepatitis B, ano ang dapat gawin? Una sa lahat, syempre huwag magpapanik. Rather, magpakuha ng blood test, yung tinatawag nating anti-HBs. Itetest natin yung level niya o yung tinatawag nating titer. Kapag mataas, halimbawa more than 10 milli-international unit per ml, then ang nurse na ito ay protektado laban sa hepatitis B. Wala na siyang kailangang gawin. Ngunit kung kulang o mababa ang kanyang anti-HBs level, for example, less than 10, kailangan kung pumunta siya sa isang espesyalista upang mabigyan siya ng injection ng hepatitis B. Ito yung tinatawag nating immunoglobulin at booster ng hepatitis B vaccine. Okay. Ano pa aside from infected blood, pwede din itong through sexual contact. Okay. So, kailangan gumamit ng proteksyon sa pamamagitan ng kondom or pinaka-importante syempre, let your partner be vaccinated. Okay. Kaya nga minsan pag nakakakita ako sa clinic ng pasyenteng positive sa Hepa B, sinasabi ko sa kanya palagi na i-screen ang spouse. Okay. Binibigyan ko sila ng laboratory test, yung anti-HBs at saka yung HBsAg, and pinapabalik ko sa clinic. Pag mababa ang kanyang anti-HBs level, then doon ko siya bibigyan ng 3 doses ng bakuna para protected si partner. Siyempre, lalo na kapag babae yung partner, isipin na manganganak siya at mapoproteksyon din yung mga future children nila. Okay. So, ito yung next na sinasabi natin, perinatal transmission. O pag inoculate ng virus mula sa nanay, papunta sa kanyang sanggol or newborn at the time ng delivery or shortly thereafter. So, importante na yung batang ito, okay, or yung baby o yung newborn ay kailangan mapapakunahan sa loob ng unang 24 hours ng kanyang buhay. So, palagi po kayong pag sa mga buntis, okay, o balak magbuntis o may mga kaibigang buntis, magpa-check up po. Hindi yung pupunta na lang kayo sa ospital pag manganganak na. Importante na ma-screen ang hepatitis B during pregnancy. Okay? At bakunahan ang mga newborns against hepatitis B. Okay. Ano ang mga sintomas ng hepatitis B? Ang hepatitis B ay tinatawag ding silent disease dahil wala itong sintomas. Kagaya ng nasabi ko kanina, 75 to 95% are asymptomatic. Ibig sabihin, perfectly healthy people, hindi natin alam na carrier na pala sila ng Hepa B virus. Pero kung nagkakaroon naman ng sintomas, lalo na sa mga acute hepatitis B, minsan hindi pa natin ma-pinpoint na ito ay dahil sa hepatitis B sapagkat ang kanilang mga sintomas ay parang mga flu-like symptoms lang. Lagnat, masakit ang katawan, masakit ang ulo, nanghihina, walang ganang kumain, nasusuka, naduduwal, masakit ang tiyan, joint pains. Minsan hindi pa natin malalaman na dahil ito sa hepatitis B. Okay. Ngunit sa mga pasyente na nagkakaroon na ng komplikasyon ng liver disease dahil sa hepatitis B, ito na yung mga karaniwan na sintomas. Yung unang picture, kung makikita nyo, yung yellow ang mata. Okay? Karaniwan sa mga pasyente ay nagkakaroon ng paninilaw sa mata at saka yung pagkakaroon ng tinatawag nating spider angioma, yung parang spider web-like lesions na makikita sa may chest area ng pasyente. Dito naman sa may paa, kung makikita nyo, ito yung tinatawag nating hematoma formations. Okay? Pagkat ang trabaho ng atay natin ay para magkaroon din ng yung
coagulation, sinasabi natin. Meron din tayong tinatawag na parang varicosities, yung caput medusae, makikita natin sa may malapit sa umbilicus ng isang pasyenteng may chronic liver disease or liver cirrhosis dahil sa hepatitis B. Ang palmar erythema naman, pag nakikita mo yung kamay ng pasyente, red ang buong paligid pero yung gitna niya ay pale, kaya tinatawag natin palmar erythema. And syempre, ang pinakakaraniwan na pumupunta sa ospital ay kapag malaking-malaki na ang kanilang tiyan. Ito yung tinatawag nating ascites, okay? Dahil ito sa sobrang baba ng protina ng mga pasyenteng merong sakit sa atay dulot ng cirrhosis from hepatitis B. Okay. So, paano ma-detect ang Hepa B? Syempre, ang screening test na ginagamit natin ay yung HBsAg. Okay. I-screen, kung gusto nyo magpa-screen, punta sa ospital, mag-request ng tinatawag nating S-antigen surface hepatitis B test. Okay. So, yun yung screening test. At halimbawa, nag-positive ka, doon i-confirm ito sa pamamagitan ng mga different hepatitis profile test para malaman kung aktibo or ano ang status ng iyong hepatitis B. So, ito yung tinatawag nating HBe antigen, anti-HBe, anti-HBc, IgG. Ibig sabihin, matagal na ito o chronic. Yung IgM, ginagamit natin ito kapag nagsususpect tayo na acute hepatitis B pa lang. Okay. At saka kapag gusto natin malaman yung eksaktong bilang ng virus sa katawan, ito yung pinapatest din natin yung DNA or HBV DNA. Okay. So, pag nakikita nyo, pumupunta kayo sa ospital, sasabihin nyo, bakit ang dami namang pinapatest? Bakit kailangan ipatest lahat ito? Ito ay para malaman kung ang pasyente ay kailangan niyang malaman kung ano ang status niya, kung matindi ba ang kanyang number ng virus na maaaring makasama sa kanya or makapag-transmit sa iba, at saka kapag mag-gauge din natin kung kakailangan ito ng pasyenteng maggamot or hindi. Okay. For example, ito, reactive ka sa screening test, HBsAg, pero hindi ma-detect yung antibody mo or yung pangontra against this virus. Ano ang gagawin ko? Okay? Dahil infected ka sa hepatitis B, kailangan mong pumunta sa doktor for further test. Okay? Halimbawa naman, negative ang iyong screening test, HBsAg. Pinatest mo yung antibody mo against hepatitis B at non-reactive ka pa rin. Ibig sabihin, wala kang ang Hepa B infection, pero wala ka ding pangontra against hepatitis B kapag nagkaroon ng chance na ma-expose ka ito. Anong vaccine? Okay, or get vaccinated. And halimbawa naman, negative ka sa hepatitis B, screening test, at positive ka sa pangontra. Ibig sabihin, hindi ka infected at meron kang pangontra or antibody against hepatitis B. Ano ang gagawin mo? Just stay healthy. Okay? May dalawang treatment option ng pasyenteng may hepatitis B infection. Yun yung tinatawag nating injectable, yung pegylated interferon. Okay? Ang pegylated interferon ay binibigay siya through injection. Medyo mahal siya. Once a week lang siya, sa loob siya ng 1 taon. Pero marami siyang side effects. Okay? Kaya nga karaniwan ang mga pasyente, mas pinipili nila yung mas mura, yung mas yung minimal lang o walang side effect. Kaya ito yung mga tinatawag namin dating mga nucleoside or nucleotide analogs. Ito yung mga tabletas. Okay? Ang problema lang kasi sa tabletas ay hindi mo siya pwedeng i-stop hanggang mawala yung HBsAg sa ating sistema. Kaya nga minsan ang pagkakaiba nilang dalawa, mas pinipili din yung iba ang injectable kasi 1 year lang. Samantalang yung oral treatment, minsan binibigay namin ito as lifetime medication.
So ito yung mga example na Mibudin, Calmivudin, Adenofir, Clefudin. Ang problema sa mga naunang binanggit ko ay yung high level of resistance. Kasi noon, kung minsan binibili lang ito ng mga pasyente, nagre-research sila through Google, kaya tumataas ng tuloy ang resistance ng mga gamot na ito. Ang mga newest drug na ngayon ay yung Entecavir, Tenofovir, at yung Taft. Okay? Ngunit, hindi lahat ng pasyenteng may hepatitis B ay kailangang maggamot. Please, wag po kayong pupunta sa mga butika at magtatanong ng gamot pang hepatitis B. Dahil meron po tayong sinusunod na treatment guideline. Nagbibigay lang kami ng gamot pangontra sa hepatitis B sa mga pasyenteng merong sintomas kapag ang kanilang ALT or SGPT level ay mataas, more than 3 times elevated. Ang HBV DNA million copies na mga 10 million, ganun na kadami ang virus sa katawan. At binibigay namin ang antiviral agents for hepatitis B sa lahat ng cirrhosis na pasyente. Okay. So, ito lang po ang indikasyon ng paggagamot. Pag may sintomas, mataas ang ALT more than 3 times elevated, detectable na million copies sa HBV DNA at lahat ng liver cirrhosis na pasyente. Kaya po, hindi po kami basta-basta nagbibigay ng gamot, lalo na sa mga carrier na wala namang sintomas. Okay. So, ito pala, isa din palang dapat malaman, kagaya ng sinabi ni Dr. Karingal kanina, ang diabetes wala din talaga siyang definite cure. Ganon din ang hepatitis B, chronic hepatitis B. There is no cure yet for chronic hepatitis B. Pero ang good news, okay, we can slow the progression of liver disease. Okay? Because less hepatitis B virus, less liver damage. So, ang ginagawa lang din po natin dito ay kailangan natin maging live healthy. Kung nag-start tayo ng gamutan against hepatitis B, kailangan itong araw-araw inumin. Kahit minsan nakakapagod ng uminom, minsan gastos. Pero eto kasi mga drugs na ito ay kaya din naman nilang mag-get rid of the virus. Okay? Patuloy pa rin ang pagre-research ng iba't ibang scientists around the world para makapag-provide ng cure na talaga for chronic hepatitis B. Okay. So, pag hindi ka naman kailangan maggamot ng Hepa B, ano dapat ang kailangan mong gawin? So, kung hindi ka nag-iinom ng gamot para sa hepatitis B, okay, at ikaw ay carrier ng hepatitis B, mahalaga lang na kailangan mong mag-monitor every 6 to 12 months ng iyong dugo, iyong ALT, at kailangan nasa normal level lang ito, okay, less than 37. Tapos, kailangan mo din magpa-test ng HBV DNA kada 6 to 12 months. Ang problema lang kasi sa HBV DNA ay medyo mahal yung test na ito. Umaabot ito ng 8,000 per test. Kailangan din natin magpa-ultrasound ng atay. Tinatawag natin liver ultrasound. Bakit? Remember that the number 1 cause of liver cancer is because of hepatitis B. Kaya minomonitor natin ang liver through ultrasound every 6 to 12 months din. Para pag may nakitang kahit maliit lang na nodule na a-address na kaagad natin ito. Siyempre, kagaya ng sinabi natin kanina, maa-activate yung virus kapag inom tayo ng inom ng alak o nag-iinom ng mga gamot na hindi siya prescribe ng doktor. Yung mga binibili natin na nagsasabi sa Facebook na gamot sa hepatitis B, hindi tayo dapat naniniwala sa mga ganon. Okay. Ang HIV at ang hepatitis B, they share common transmission route. Okay? Parehong pwedeng ipasa ng ina sa anak, sa exposure ng mga sharp objects, sa unprotected sex. So, people living with HIV, kailangan nilang papabakunahan against hepatitis B. Okay.
Kaya minsan may mga pasyente din kami na pag HIV, tinetest din namin sila sa Hepa B screening. Kagaya din ng hepatitis B patients, lalo na kapag meron silang mga risk for HIV, tinetest din sila through HIV antibody test. Okay. Prevention. Hepatitis B is a highly prevalent disease. Okay, through vaccination. So, kailangan ng routine na bakuna sa lahat ng bagong panganak na sakol, sa mga bata at sa mga adults, lalo na sa high-risk group. Kailangan nating praktisin ang protected sex. Hindi dapat nakikipag-share ng mga personal items that may contact with blood. Okay? I-cover natin ang mga open cuts or wounds. At syempre, minimize ang pag-inom ng alak, pagkain ng mga matataba, at pag-intake ng mga unnecessary drugs. Okay. Ito yung mga high-risk groups na kailangan mabakunahan talaga. Vaccination should be considered. Sa atin na mga healthcare workers, sa mga dialysis na pasyente, sa mga may household contacts and sexual partner na mga Hepa B carrier, sa mga injection drug users, sa mga nakatira sa mga correctional facilities, sa mga international travelers sa mga areas na high prevalent ang Hepa B, men na nakikipag-sex sa kapwa lalaki, patient na palagian silang nagbe-blood transfusion. Mga pasyenteng laging nag-anemia dahil sa tinatawag natin pangunahing sakit sa dugo. Mga pasyenteng merong chronic liver disease, mga organ transplant na pasyente. Okay. So ganito ang pagbibigay ng hepatitis B. Okay. Sa mga bata, okay, less than 1 year old and sa mga bagong panganak, sa loob ng first 24 hours, kailangan makuha na nila ang kanilang unang shot ng bakuna. Babalik sila after 1 month para sa ikalawang shot. And then 6 months after the first dose, okay, at least 24 weeks of age para sa pangatlong hepatitis vaccine shot. Yun yung sa mga bata. Sa mga matatanda naman, okay, 3 doses din tayo. Ang unang dose ay dapat ngayon na kung wala pa. Babalik kayo after 1 month para sa pangalawang dose. Babalik kayo 6 months after the first dose para sa yung pangatlong dose. So 3 doses ang kailangang kumpletuhin. Hindi pwedeng 1 dose lang, 2 dose lang. Okay, inadequate po yun. Para mag-mount talaga yung katawan natin ng immune response, kailangan makomplete natin ang 3 doses. Okay. So, ito yung mga, may 2 klaseng bakuna na available, yung Recombivax at saka Engerix. Okay. So, sa bata, ang dose nila is ito, 2.5, okay. Pag 11 to 19 years old, 5 micrograms. Pag adult na, nadodoble na siya, 10 micrograms. Pero tignan nyo, sa mga dialysis na pasyente at immunocompromised na pasyente, dinodoble, triple po natin yung amount, 14 micrograms. Dahil nga, ito yung mga pasyente na medyo mababa ang kanilang immune system. Okay? So, kaya binibigay natin ng mas higher dose ang kanilang Hepa B vaccine. Again, yung standard schedule ay 0 month, 1 month after the first dose, and 6 months after the first dose. Huwag niyo po dapat mamimiss. Halimbawa naman, na-expose ka sa isang pasyenteng may hepatitis B, okay? At wala ka pang bakuna. Okay? Dapat may golden period yan. Agad-agad makaka-receive ka dapat ng immunoglobulin, 0.6 ml per kilogram. Okay? So, i-compute ang pagbibigay sa'yo ng immunoglobulin. Pag na-receive mo ito, isusunod na yung hepatitis B vaccine series. Again, 0 month, 1 month after, and 6 months after the first dose. Okay, halimbawa naman nabakunahan ka dati at pinatest mo yung anti-HBs titer mo more than 10 naman. Hindi mo na kailangan pagkaroon ng another shot of vaccine kasi meron ka ng antibody against the virus.
Pero kung halimbawa namang bakunado ka dati, pero mababa yung anti-HBs titer mo, less than 10, or halos hindi na siya ma-detect, kailangan mo nang mag-receive pa rin ng immunoglobulin. Pero dapat 2 doses. Isang buwan ang pagitan nila. Or pwedeng 1 dose lang ng immunoglobulin and then uulitin ulit yung hepatitis B vaccine series, yung 0, 1, and 6 months. Okay? Again, ang pagbibigay ng immunoglobulin ay kinocompute ito at 0.6 ml per kilogram. Okay. Halimbawa naman, hindi mo alam kung ano ang antibody response mo. Again, test mo yung anti-HBs. Kapag adequate, more than 10, di mo na kailangan magpapakuna. Pero kung kulang or less than 10, 1 dose of immunoglobulin and then vaccine booster dose ang ibibigay sa iyo. Okay. Again, uulitin ko, lahat ng pregnant women, kailangan nilang magpa-prenatal check-up. Ipatest ang hepatitis B using the HBsAg. Because pregnant women with hepatitis B can pass the virus to her newborn baby during delivery. If proper procedures are not followed, ang newborn infant ay magkakaroon ng chance ng 90% magde-develop into chronic infection. So, kailangan babakunahan si baby sa mga batang ipinanganak mula sa nanay na infected. Okay? So, pagka the first 24 hours of life, nagbibigay ng immunoglobulin. Okay? Kung makikita nyo dito sa picture, yung isang binti ng bata para sa shot ng immunoglobulin, yung another binti ng bata para sa unang shot ng kanyang Hepa B vaccine. Then 1 month after the dose 1, yung babalik siya for second dose. And then 6 months after the dose 1, yung kanyang last or third dose. Okay. Okay. Yeah. So again, ang pagbibigay ng bakuna ay most effective if given in the first 12 hours of life. Wala nang second chance to protect your newborn baby. Mahirap magsisi sa huli. Okay. Noong year 2010, ang Philippine Congress passed the Republic Act 10152, yung tinatawag nating 10152, the Mandatory Infants and Children Health Immunization Act of 2011, na lahat ng bata should receive at least 3 doses of hepatitis B. Libre naman ito sa mga pampublikong hospital at health center. Okay. Another fact, hepatitis B, okay, is not transmitted through breast milk. So, encourage pa rin natin ang mga nanay na magpa-breastfeed sa kanilang mga anak. Pero kailangan, importante alagaan yung nipple para ma-prevent ng pag-crack and bleeding. Okay. Further reminders, okay, sa mga pasyenteng may Hepa B, hindi ka pwedeng maging donor ng blood or organ. Kailangan iwasan ang pag-inom ng alak to avoid further damage to your liver. Kailangan mo rin magpapakuna ng iba pang bakuna kagaya ng flu vaccine, hepatitis A vaccine, pneumococcal vaccine. Kailangan stay healthy. Proper weight, proper diet, regular exercise, or increased physical activity. And before ka mag-take ng kung ano-ano mga supplements, talk to your doctor. Okay. Isa rin po ito sa mga mahalagang dapat malaman. Lagi ko na-encounter ito sa klinika. May mga pasyente kasi na pumupunta na positive sila sa hepatitis B at they are being denied sa kanilang pinagtatrabahuan or nag-a-apply pa lang sa kanilang trabaho. So, kung ikaw ay isang HR officer ng isang kumpanya or kagaya ka namin na doktor na kailangan magbigay ng clearance sa mga job applicants, please read DOLE Advisory Number 5. Okay? Please share and help us end discrimination in the workplace. So, sa DOLE Advisory Number 5, individuals found to have hepatitis B shall not be declared
unfit to work without proper medical evaluation and counseling. Okay? So, ang mga pasyenteng binibigyan namin sila ng clearance, okay, tinatawag nating hepatitis clearance for employment at ipinapakita nila ito sa kanilang HR. Okay? Or kung sa abroad, pinapakita nila ito sa agency. Okay? Kasi karapatan naman ng bawat Pilipino ang magkaroon ng trabaho at hindi dapat madidiscriminate porket nagkaroon sila ng hepatitis B infection. Pag may problema, ito po ang hotline ng DOLE. So, ang position namin sa Hepatology Society of the Philippines, okay, na ang positive na Hepa B patient via screening test, yung HBsAg, should not be the only basis to discriminate, restrict, or disqualify a job applicant from being gainfully employed. So, pag kailangan nyo po ng clearance, pumunta po kayo sa mga doktor ninyo at magpa-counsel po sa kanila kung ano yung mga dapat gawin na hakbang. Okay. Ang ating ang Hepatology Society of the Philippines also, ang layunin po namin by year 2030, so ilang taon na lang, 5 years na lang, ay makapag-save pa po kami ng 7.1 billion lives. Magkakaroon ng 90% reduction ng mga bagong kaso ng hepatitis B per year, 90% na magkakaroon ng education, awareness ng hepatitis B infection, at 65% decrease ng pagkakaroon ng liver cancer and mortality. So, ito po yung advocacy po namin. So, tag someone, be advocate. So, pwede po kayo pumunta sa Facebook page. Ang pangalan po ng Facebook namin ay tinatawag na Be Aware. Okay? So, meron po yan. beawareph.com ang website. Doon pwede po kayong magtanong. Mga doktor po, hepatologist din ang sumasagot. Pero iwasan po natin magbasa ng mga comments ng mga karaniwang tao. Minsan kasi nakakatakot din kasi yung mga comments nila. Okay? Doon lang po kayo magbasa sa mga announcements po nila. Mas reliable po yun. Okay? So, maraming salamat. Ang pagprebenta ng hepatitis ay nasa sa inyo po. Nasa sa ating lahat. Po, Dr. Maria Aileen Pascua ng Ilocos Sur Medical Center. Doc, meron po tayong mga katanungan mula po sa ating mga taga-subaybay sa ating official Facebook page. Unahin po natin ang tanong ni Sir Jernan Jong. Good morning, Doc. Can viral hepatitis be treated? Again po, good morning, sir. Maraming salamat po sa tanong. Depende po yan. Hepatitis A, kung ang tinatanong mo ay hepatitis A, wala pa pong gamot or antiviral drugs for hepatitis A. Kailangan ay ang ating katawan, pag intact ang immune system, kaya po niya itong puksain yung tinatawag nating hepatitis A virus. Kailangan lang po nating magkaroon ng adequate rest and healthy lifestyle. Sa hepatitis B naman, pag acute infection ito, at intact ang ating immune system o resistensya ng katawan, kaya din niya itong puksain yung virus. Kaya tinatawag natin kanina na resolution of the virus. Okay? Pero sa mga pasyenteng nag-persist ang virus more than 6 months, yung tinatawag nating chronic hepatitis B, at wala naman silang sintomas, yung tinatawag nating silent carrier, hindi kailangang maggamot. Kailangan lang iwasan ang mga bisyo, kumain ng tama, huwag maging overweight, okay? Iwasan ang unprotected sex, at pag-inom ng mga herbal supplements na napibili sa mga online shops. Okay? Pero kung merong indikasyon ng pag-iinom ng gamot, kagaya ng pag may sintomas ka na, mataas ang ALT level, mataas ang HBV DNA, at pag meron ka ng liver cirrhosis, doon lamang po tayo nagbibigay ng gamot. Kaya yung tanong mo kanina, kung merong gamot, meron po. Yun yung injectable at saka oral medication.
Pag injectable po, marami po siyang side effect, mas mahal, pero at least 1 year pa lang po siyang i-inject weekly. Pag oral medication naman, usually lifetime po yan, hanggang sa mag-disappear yung HBsAg ng ating katawan. Pero again, meron pong mga indikasyon ng pag-iinom ng gamot. Inuulit ko, hindi lahat ng pasyenteng may hepatitis B ay kailangang maggamot. Meron po tayong treatment guidelines na tinatawag. Okay. Ang hepatitis A, meron po siyang bakuna. 2 shots po siya, 1 month apart. Ang hepatitis B, meron din po siyang bakuna. Ito naman ay 3 shots, binibigay at 0 month, 1 month after the first dose, and 6 months after the first dose. Pero minsan, ina-advocate namin yung tinatawag natin na combination vaccine. Okay? Yung Hepa A vaccine and Hepa B vaccine para iisang ano na lang siya, bakuna na lang. Okay, binibigay ito at 0 month and then 1 month after the first dose and then 6 months after the second dose. Regarding naman sa hepatitis C, wala pa pong bakuna ang nadidiscover. Sa hepatitis D, kung ano yung bakuna mo sa hepatitis B, yun din ang bakuna mo para against the hepatitis B. D, sorry. Okay. Regarding doon sa protective response niya, ayon sa pag-aaral, kapag nakumpleto mo yung 3 shots ng bakuna at maganda ang immune system, usually, ang protective effect nito, yung tinatawag nating immunity, ay umaabot naman ito ng 25 years. Okay. Yung regarding sa booster, hindi lahat ng pasyente ay binibigyan namin ng booster. Okay, or booster shot. Pag sinabi mo kasing booster shot, ito yung magkakaroon ka ulit ng bakuna pagkatapos mong graduate ng 3 doses ng hepatitis B vaccine series. Nagbibigay lang po kami ng booster sa mga pasyente na mababa ang immune system, kagaya ng mga nagda-dialysis, mga nagkikimotherapy, o kaya mga pasyente merong ulit-ulit na nagkakaroon ng infeksyon sa ibang sakit, kagaya ng mga respiratory, tuberculosis. Sila lang po yung mga binibigyan talaga namin ng booster shots. Okay. Uulitin ko po, ang hepatitis A at hepatitis B, ito lang po ay hepatitis A at hepatitis E, ito lang po yung klase ng viral hepatitis na nakukuha mula sa infected food and drinks. Karaniwan kasi kapag kumakain tayo ng street foods, 'di ba, usually ang joke uy, magkaka-hepatitis A ka diyan. Okay? Nangyayari po ito kapag ang nag-serve o nag-prepare ng pagkain ay actively naka-harbor siya ng hepatitis A virus. Sapagkat ang Hepa A virus nag-shred po ito sa, yung tinatawag natin, sa kanyang laway, sa kanyang ihi, sa kanyang dumi. Kaya maaaring kapag siya ang nag-prepare at aktibo ang virus na ito sa kanyang katawan, maaari niya itong maihalo sa pagkain na prepare niya at lahat ng makakain sa ganun ay maaring magkakaroon ng
hepatitis A infection. Kaya nga 'di ba may mga times na may mga canteen sa school o kaya sa mga fast food chains like di ko na babanggitin, minsan bigla silang naglo-close kasi kailangan nilang mag-clear dahil nga napatunayan nila na yung mga set ng people na kumain nung certain period of time na yun is nagkaroon lahat sila ng hepatitis A at nung trinase ay nanggaling ito sa isang certain na food hub. Kanina po nabanggit ko po kanina kung ano yung mga means ng transmission ng hepatitis B. Okay? Again, from infected body fluids of the patient. So kapag sa sexual, okay, kapag ang partner ay positibo siya sa Hepa B at hindi ka pa protected through vaccination, maaari kang mahawa. Sa mga nanay na infected sa hepatitis B at hindi ito na-detect during pagbubuntis at yung bata hindi siya nakakuha ng immunoglobulin at saka Hepa B vaccines nung first 24 hours sa buhay niya, maaari siyang magkaroon ng hepatitis B. Malaki po yung chance, 90%. And pangatlo, syempre kapag nagkaroon ka ng contact sa sugat ng isang pasyenteng may hepatitis B, natusok ka ng karayom mula sa isang pasyenteng may hepatitis B, doon ang mga mode of transmission ng tinatawag nating infection. Opo ma'am, isa po itong protective na ginagamit, protection na ginagamit ito sa pagtatalik po. Kagaya din po ng HIV na nag-a-advocate din po ng pagbibigay ng kondom. So, nakakapagbigay din po siya ng protection basta syempre wala po itong leak or butas po. Okay. Ang hepatitis B, screening test yun po yung HBsAg. Kahit sino po, wala pong exemption. Lahat po tayo kailangan magpa-screen ng tinatawag nating HBsAg or screening test. Nagagawa po ito sa lahat ng hospital. Mura lang po ito, kit lang po kasi ito, around 200 to 300 pesos lang po. Doon nyo po malalaman kung meron po kayo ng virus or wala. Kung sakaling meron, pupunta po kayo sa doktor para magpa-counsel kung ano na ang next step na gagawin. Kung wala naman, negative po kayo sa HBsAg, ang next na ipapatest ay yung tinatawag nating antibody. Okay? Or anti-HBs. Bibilangin po ng anti-HBs yung level o yung titer at pag nakita po na more than 10 ito, hindi mo na kailangan magpabakuna. Pero kung negative ka or wala kang antibody or less than 10 ang inyong antibody, minumungkahi ko po na kailangan pong magpabakuna para magkakaroon ng adequate na protection para sa mga future exposure po ng virus na hepatitis B. Okay. Kapag injectable po ang ginamit po natin, karaniwan, kasi ito yung tinatawag nating mga interferon. So, ito nag-i-interfere siya dun sa mga pag-ano ng ating immune system. Kaya may mga pasyente na nagiging anemic, o kaya nanghihina sila, nagkakaroon sila ng diarrhea, nagkakaroon sila ng tinatawag nating headache or encephalopathy. Kaya bihira po kaming magpa-advocate ng pagbibigay ng injectable unless
yung pasyente na yon ay after adequate counseling ay pumapayag siya. Ang mas binibigay namin na halos walang side effect ay yung oral medication. Para ka lang nag-iinom ng vitamins. Minimal to no side effect po kasi iyon. Yung mga entecavir, tenofovir, yun po yung mga pangalan nila. Okay. Una sa lahat, maraming salamat. Nagpapasalamat kami ni Dr. Karinga dahil nakapagbigay po kami ng education para sa ating mga manonood sa Facebook. So, sana tulungan niyo po kaming mag-spread ng awareness ng mga sakit na ito. Kasi ang hepatitis B, kahit wala siyang cure, na-prevent naman ito. Again, ulitin ko, ang prevention ay number 1 ay proper education, malaman kung ano itong sakit na ito. Number 2, vaccination. Number 3, pag-iwas ng mga lifestyle na maaaring makakasira sa ating atay. Ang sobrang pag-inom ng alak, sobrang pagkain ng mga matataba, pag-inom ng mga herbal supplements na nabibili sa mga online shops, okay, particularly sa Facebook, okay, and pagprotekta ng ating mga sexual partner. So kung kung positive ka, pabakunahan mo ang iyong partner para hindi naman siya magkaroon ng pagkahawa. So sana sama-sama po natin itong gampanan ang ating mga tungkulin para hindi tayo mag-spread ng sakit na ito. Kasi nga, sabi ko nga, hyper-endemic na ang hepatitis B virus dito sa Pilipinas. Wala kasing sintomas ito, kaya hindi ito masyadong pinapansin ng mga tao. So pag meron po kayong mga nararamdaman o may concern po kayo sa Hepa B, punta lang po kayo sa ospital at makipag-usap sa inyong mga doktor. Kung positive naman po kayo at nahihiya kayo, hindi nyo kailangan maging malungkot kasi hindi naman lahat ng hepatitis B ay nakakatakot. Ito ay kapag mapanatilihin mo na magkakaroon ka ng magandang resistensya ng katawan, yun yung tinatawag naming carrier lifetime pero wala po itong nagiging problema. Thank you po. Thank you, Doc. Salamat, ma'am. God bless po. Haba at masaya, kaya samahan natin ito ng tamang pangangalaga sa ating kalusugan. Kaugnay dito, mahalaga din ang tamang kaalaman, kaya patuloy po kayong sumubaybay sa aming monthly na programang ito. Sa ating pong pinagdadaanan ngayon, ang DOH Ilocos CHD ay nakikiisa sa muling pagbangon ng ating rehiyon mula po sa epekto ng Bagyong Emong at Habagat sa pamamagitan po ng malawakang medical and health service delivery sa mga affected areas. Maraming salamat po ulit sa inyong pagsama sa amin ngayong umaga. Keep dry, healthy, and safe. Magandang umaga po sa ating lahat. Kamusta ka? Bakit para kang matamlay? Kulang ka ba ng energy? Likat sumabay. Panahon na katawan ay bigyan ng buhay. We're gonna do it, we're gonna move it. Tayo na sama-sama nang bigyan ng pansin. Katawang naghihintay, nagisingin natin.
Tamang diet at exercise unahin natin. We're gonna do it, we're gonna move it. Huwag laging nakaupo, tumayo't gumalaw. Pwede naman maglakad at pwede rin sumayaw. Kung gusto mo sasamayan pa kita, ako't ikaw ay magsasaya, magpapasigla. Mag-exercise tayo nang sabay-sabay. Itaas ang mga kamay at iwagayway. Gumalaw up and down, rounding na side to side. Mag-exercise tayo, healthy Pilipinas. Healthy Pilipinas. Mag-exercise tayo, healthy Pilipinas. Kailangang healthy ang kinakain natin. Wastong sustansya dapat nakukuha natin. Huwag hayaang